tayo po'y lahat ay makakaupo na sa presensya ng ating Lord. Katulad mo ng ating pong nabanggit, we receive a lot of good things from the Lord. At sa totoo lamang po, hindi po sapat ang bawat araw kung tayo po ating pong bibilangin ang kabutihan ng Panginoon. If we're gonna focus on the good things that the Lord is doing in our lives, hindi po titigil yung ating labi sa pasasalamat sa kabutihan ng Panginoon sa atin. And you know what? Even to those things na wala pa sa atin, ay dapat matutunan natin na ipagpasalamat din sapagkat anumang bagay na pinagpapasalamat mo, ito po ay dumarating sa iyo. Narinig niyo po ako? Karamihan po na sa ordinaryong pagpapasalamat ay ipinagpapasalamat lang yung isang bagay kapag dumating na. So that's the way ordinary people giving thanks. But we Christians, we need to understand that hindi pa dumarating sa atin, pero yan po'y ipinangako ng Diyos bilang pagpapahayag ng ating pananiwala at pananampalataya na siya na nangako, siya na nagsalita ay totoo at wala pong salita na sinabi niyang hindi magaganap bilang mananampalataya at bilang nagtitiwala sa Kanya. Hindi pa man dumarating, hindi pa man nagmamanifest sa buhay natin, nandoon na yung ating pasasalamat at pagpupuri sa Kanya. Amen? So what we are giving thanks to the Lord is not just about the things that we already received, but even the promises of God, we are giving thanks to Him because whatever He promised, it will surely come to pass in our lives. Amen. Sige po, palakpakan nga po natin siya na maraming pangako sa buhay po natin. Glory to God. Again, kapag matutunan ng isang tao magpasalamat sa Kanya, ay sabihin ko sa inyo, your heart will be overflowed with joy. At yan po ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito. At maging po sa lahat po nakikinig sa atin online, just open your heart and prepare your lips and even your actions to give thanks to God, no? Yung pong palakpak natin, that is your reaction on the goodness of God. Alam po ninyo, do you believe that God is good? Do you believe that God is really good to you personally? At alam niyo ba na ang bawat taong naniniwala sa kabutihan ng Diyos, meron po siyang laging reaksyon or meron po siyang response doon sa paniniwala niyang kabutihan ng Diyos. Like for example, binigyan ko kayo ng isang magandang bagay, binigyan ko kayo ng iPad, tigisan ninyo. Ano pong sasabihin po ninyo? So ibig sabihin, hindi ko na kinakailang sabihin sa inyo magpasalamat ka. Hello? Meron pong kusa na pagpapasalamat. Meron pong salitang mamutawi sa labi mo, kusa. So how much more if you're gonna count the blessing of the Lord one by one in our lives? So sabihin ko sa inyo, there's a lot of good things that we can give thanks to God. Amen? Will you say it again? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. One more time. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po. Bago po tayo magpatuloy, pwede bang alalahanin nyo ano po yung mga nangyaring mabubuting bagay sa inyo for this whole year? Not only for this whole year, sa inyong pamilya, sa inyong mga anak, sa inyong personal, sa promotion ninyo, and even actually in your good health, no? In your good health. Will you close your eyes and give thanks to God? Come on. Will you give thanks to God? Oh, hallelujah. Come on. Let your heart filled with thanksgiving to our God today. Don't look on the bad things. Don't look on those negative things that was happened. Just on the positive side. Yung mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. This is the moment to give thanks to the Lord. Father, naririnig mo po, Ama,
ang pasasalamat ng bawat pusong naririto. Hindi po namin kayang bilangin ang mabubuting bagay na iyong ginawa at patuloy pong nagagawa at nagaganap po sa buhay po namin. You are so, so good, Lord. Ang isa po sa pinapapasalamat namin, Lord, we are strong. We are healthy. At higit po sa lahat, O Diyos, ang presensya mo na aming pong patuloy na nararanasan. Ang salita mo na patuloy na nagaganap sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Ama. At maging po, Diyos, sa iyo pong pag-iingat sa aming pamilya. Thank you. Sa aming po mga pinansyal na pangangailangan, we recognize, Lord, that every blessing coming into us, all these things is a blessing from you. Kaya aming pong ipinagpapasalamat, dakilang Diyos. All, even the promotion, thank you. There's a lot of good things, oh God, that you did in our life. We give you praise and honor. We give glory to you. Thank you. Amen and amen. Come on, clap your hands again to Jesus. Woo! Glory! Hallelujah! And now, let's go to the message of the Lord. And I entitled our message this morning, In Everything Give Thanks. Sabihin nga natin, In Everything Give Thanks. Hindi po sinabing for everything give thanks, but in everything. What is the difference of in everything at saka yung for everything? Pag sinabi po nating for everything, lahat na lang ipagpapasalamat mo kahit mga pangit na bagay ipagpapasalamat mo. Of course not. We're not giving things to God, the bad things that is happening unto us, because ang bad things hindi galing sa Diyos. Only good things comes from God. Sabi po ng Bible, every good and perfect gift comes from above. Our Father above. So, lahat ng bagay na mabubuti, galing sa Kanya, at yan po ang mga bagay na pinagpapasalamat natin. Pero yung pong mga pangit na pangyayari, it comes not from God. So, we have to rebuke, learn to rebuke every bad things. No? Hindi natin pinapahintulutan. Pero ito pong maganda. Kahit yung pangit na nangyari sa buhay natin, the Lord can turn every evil things happened in our lives for our benefits. Lahat ng plano ng kaaway at maging po yung mga pangit na pangyayari at maging po yung mga wrong choices natin, if we learn and we recognize na ito'y po'y mali and we come back to God, lahat po ng mga pangit at lahat ng plano ng diablo, God can use that as your stepping stone upang nang sa ganon, lahat ng pangako ng Diyos, lahat ng plano ng Diyos ay mangyarit maganap sa iyong buhay. So, ibig sabihin, nothing wasted. As long as you lean on to God, as long as you put your trust in the Lord, wala pong masasayang sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan, kaya niyang gamitin ang lahat maging ang mga negatibo para mangyarit maganap ang plano niya sa buhay mo. Amen? Ano naman po ibig sabihin ng in everything? Meaning po inside of what the Lord has done. In Christ Jesus, you have to give thanks to God. Kaya nga po, kapag hindi po natin makita yung pong mga in Christ Jesus, yung pong mga mabubuting ginawa sa atin ng Panginoon, we cannot give thanks to God. So there's a lot of good things. Ang sabi po sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 16 to 19, magalak kayong lagi. In English, rejoice always. Sabihin mo nga sa katabi mo, rejoice always. Ayan. Pag sinabi pong rejoice always, magalak kayong lagi, ano man po ang sitwasyon, no? Minsan, kasi sa buong taon sa buhay po natin, lalong-lalo na po, like for example, in the Philippines, dito po sa bansa natin, meron pong mga pangyayari na hindi po maganda. May mga dilubyo, may mga lindol, may mga bagyo, may mga baha na mga pangyayari. May mga digmaan, may mga aksidente na nangyayari. No? So,
kapag dumarating po sa atin yung pong mga pangyayaring hindi maganda, it seems like there's nothing to give thanks to God, and there's nothing to, there's no reason for us to rejoice. Pero dito po, bilang mananampalataya, in the Spirit, when we look on the Spirit, when we look onto the throne of God, when we look onto God, and when we look on to doon po sa mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon, nothing changes. In the Spirit, it is permanent. Lahat po ng mga bagay na ginawa ng Diyos in the Spirit, it is permanent. And no one and nothing, the devil cannot change what was already intact in the Spirit. Pag sinabi po nating intact, no? Lahat po ng ginawa ng Diyos at plinano ng Diyos in the Spirit, no one can change it. Ngayon, we Christians must learn to look on what was happened in the Spirit. At doon po natin iangkla ang ating pong pananaw, ang ating pong puso, ang ating pong buhay, sapagkat tayo po ay spirit in being. We are born in the Spirit, we are born of God, and we need to learn to look on what is the things and ano bang mga bagay na ginawa na sa atin ng Diyos in the Spirit. Kaya po, your rejoicing, our rejoicing, must be, founded and nakaangkla doon sa ginawa ng Diyos sa atin. Because we cannot rejoice. Hindi po natin magagawa yung magalak kayong lagi kung ang tinitingnan natin ay yung mga pangit na nangyayari. You cannot rejoice if you are looking on the bad things. You cannot rejoice in your life if you are looking on those negative things. Kaya, to rejoice always means to look on what God has done for you on the promise of God. Amen? Muli, sabihin mo sa katabi mo, rejoice always. Ayan. Makita mo yung mga kasama mo sa bahay, just smile at them, rejoice always. Amen. Palagi kayong manalangin. Okay, number 1, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin. Pray without ceasing. Actually, this pray without ceasing is a hard thing to do if a person is, focused on a fleshly thing or in earthly things. Kasi nga po, ang hirap manalangin ng walang tigil kung ang iyong pananaw, ang panalangin mo ay parang hindi natutugunan. But you know what? All these things, rejoice always and pray without ceasing, it is the work of the Holy Spirit in us. So allow the Holy Spirit always to pray through you. Alam mo ninyo, nakasanayan ko po ang allowing the Holy Spirit to pray always. Kasi nga po, kung hindi natin papayagan ang Espiritu Santo na kumilos sa buhay po natin sa dami ng problema, sa dami ng mga difficulties, trials, testings, and even our wrong decisions sometimes, no? And if you're gonna look on what people are doing against you, or maybe people are talking about you na negatibo, if you're gonna receive all of those words, ang dami pong dahilan para ikaw ay manghina, ang daming dahilan para ikaw ay mapanghinaan ng loob at hindi na magpatuloy. But you know what? If you allow the Holy Spirit to speak through you always, what you can see is all about the positive things, nagliliwanag ang kinabukasan mo. Amen! Alam niyo ba nang sinulat po ni Apostol Pablo ito, siya po ay nasa kulungan. At ang dami pong mga persecution sa buhay po niya. Kung titingnan po natin ang buhay ng mga mananampalatayang mga sumulat po ng mga to ay po pwedeng maraming dahilan para hindi sila makapagpatuloy. But you know what? Ang lingkod ng Diyos ay patuloy na nagbibigay ng encouragement. Rejoice always. Palagi kayong manalangin. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Mas maganda po dun sa English Doon sa English, pagkasabi po dun ay, in everything give thanks. So yun po yung gusto kong ipaunawa sa inyo, that always look on to what is in the inside
of you in your spirit, because in your spirit, there is a perfectness. Maging lahat ng pangangailangan mo. Alam niyo ba na ito po ang kabutihan ng Diyos? Ang lahat ng pangangailangan natin already deposited in the inside of us. And if you know how to recognize all of those things that already deposited in the inside of you, you are manifesting those things that is already deposited in the inside of you. Mga kapatid, when you are rejoicing and when you know how to pray without ceasing and when you know how to give thanks to God, hallelujah, you can be strong enough, and I tell you, the manifestation of all of God's promises will surely come to pass. At ang sabi rito, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Ano po yung kalooban ng Diyos? Ano yung tatlong bagay na to? Rejoice always. Learn to rejoice. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. This is our life. Whatever the situation, whatever the weather, anumang weather yan, anumang pong mga hardness of life or hardship of life, do these three things. Rejoice always, palagi kayong manalangin, pray without ceasing, and in everything give thanks. Ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo dahil sa inyong pag-ibig sa Jesus, at wag na ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Bakit sinabi dito na wag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo? Because that is the work of the Holy Spirit in us. Manifest it in your face. O, tingnan nyo sa inyong mukha. Alam ko ninyo, lagi pong nagmamanifest sa ating pong mukha ang kung ano po ang meron tayo in the inside or in our spirit. Okay, look to me. Makinig po kayo dito. In the spirit, there's always a rejoicing heart. In the spirit, there is perfection. In the spirit, there is more than enough. No sadness, no loneliness in the spirit. At tayo po ay tinitingnan ng Diyos in the Spirit. That's who we are. That's your identity. That is your spiritual life, spiritual being. No sadness, and there is no lack in the Spirit. Naintindihan niyo ba ako? That's who you are. Yan po sinasabi ng Bible. Now, in our mind, itong thinking natin, itong emotion natin, ay pabago-bago. Pero in the Spirit, hindi po nagbabago. Intact po yan. Nung ikaw po ay naipanganak ng Diyos, kung paano po ang langit ay hindi nagbabago, kung paano po ang puso ng Diyos ay hindi nagbabago, and God can never be affected by whatever negative things that is happening in the world, kahit po ang mundo ay nagbabago, kahit po ang mga bundok ay matutunaw, kahit po ang mga tubig ay aangat at magkakaroon ng matinding ba, kahit ano pong digmaan na gaganap sa mundo, hindi po nagbabago ang Diyos. Hindi po apektado o nababawasan ng kabanalan, kapangyarihan ng Diyos. That is our God. There is always prosperity, there is always rejoicing, there is always gladness, and there is always perfection in God. Now, tayo po ngayon na ipinanganak sa Espiritu, in our spirit, we have the same nature with God. Kaya po, kung bakit ganito ang isinulat ng mga apostol, lalong-lalo na si Apostol Pablo, hindi siya natitinag, no one can move him. He is immovable in his faith sapagkat nakaangkla ang kanyang buhay in the Spirit. And in the Spirit, Apostle Paul is always rejoicing kahit na sa kulungan. Nabasa po ninyo? Kahit siya po'y nakatanikala, 2 kamay, 2 paa. Ano? Nung sila po ay hinuli, ano pong ginawa nila? Sila po ba ay nagmukmok? Sila po ba ay nagkaroon po ng sama ng loob sa mga humuli sa kanila? Sa mga nanlais sa kanila? No. What they did is, doon po sa kulungan, sa gitna ng gabi, sila po'y nagpupuri sa Panginoon.
They give praise to God. They worship the Lord. At sa kanila pong pagsamba, ang sabi po ng Bible, nayanig po ang kulungan at lahat po ng tanikala ay nalagot. Akala po ng gwardiya sila po'y nakatakas na. At nung magpapakamatay ang gwardiya sapagkat anuman po o sino man na nakakulong, na ito po'y makakawala, makakaalpas, ang katapat po niyan ay buhay. Kaya yung gwardiya, akala niyan, sila po'y nakatakas na dahil nga po lahat ng pintuan ay nasira, no? Nabuksan sa kanila pong pagpupuri sa Panginoon. Pero sabi po ni Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Nandito kami. Ano po ibig sabihin yan? If you learn, and when you learn to praise the Lord, anumang sitwasyon, kahit nakatanikala ang iyong paa, ang iyong kamay, kapag merong bibig, you can praise God in any situation of your life, and there shall be freedom. Mawawala at mapuputol ang lahat ng tanikala sa iyong buhay. Hindi po nagpadala sina apostol, mga alagad sa kanilang sitwasyon. At yan po ang isa sa problema po natin. Na kapag tayo po'y merong mga pangit na nangyayari sa buhay natin, we live in our emotion. Bakit ako nagkagalit? Bakit ako iniwan? Bakit ako nalugi? Bakit nagkaganito lahat ng bagay? Kapatid, don't go onto your emotion. That's not the will of God for you. The will of God for you is this: rejoice always. In any situation of your life, rejoice always. Ano po ibig sabihin yan? You learn to praise God in everything you do and allow the Holy Spirit to speak through you. Allow the Holy Spirit to praise the Lord. Huwag mong hadlangan ang Espiritu Santo. Why? Because the Holy Spirit will always give thanks to God in any situation, every situation of your life. Hallelujah. So thankfulness glorifies God. Psalm 69:30, I will praise the name of God with a song and will magnify Him with thanksgiving. Ang sarap magpuri sa Panginoon, right? Naranasan niyo yung kumakanta ka sa Panginoon, you really feel the presence of God? Alam niyo ba na bakit bumababa ang presence ni Lord every time you are worshiping God? Because in heaven, there's always worshiping. Angels worshiping God. And you know what? You and I created and redeemed to acknowledge the beauty of God, the greatness of God. And every time you open your mouth, giving thanks to Him and worshiping Him, iyo pong binibigkas yung kanyang kabutihan, yung nagawa niya sa iyo. God dwells in the worship of His people. At kapag naranasan mo ang presence ni Lord, that is the confirmation na nagsasabi ang Panginoon, I will never leave you, I will never forsake you. And the presence of God is more than enough to say, all of your needs has been provided. You need strength, you need peace, you need joy. Ang mga bagay na hindi kayang ibigay ng mundo ay matatagpuan mo sa presence ni Lord. And you know what? You are magnifying God when you learn to thanksgiving. The word magnify is to look God in a closer way. Alam niyo ba kapag malayo ka, naaninag mo ang isang bagay? Minsan, kapag malayo ka, ang ganda nun ah. You can see the beauty, right? Pero kapag lumapit ka, lalo mong makikita ang kagandahan. Same thing with God. Do you want to see the beauty of God? Do you want to see the amazing greatness, the incomparable beauty of the Lord? Give Him thanks. Because giving thanks magnifies the Lord. Ano ibig sabihin yung magnify? Alam niyo yung magnifying glass? Right? Kapag tinapat mo yung magnifying glass dun sa isang bagay, yung hindi kayang makita ng iyong regular na mata, pagka minagnify mo, ang daming mo makikita ng mga bagay na hindi kayang makita ng mata. If you give thanks to God, you can see God in a closer way. At kapag nakikita mo ang Diyos in a closer way, praise God. Walang dahilan
para ikaw ay lumayo sa Panginoon. Sapagkat doon makikita mo everything you need is there. Kaya nga po, the more that you see God in a closer way, the more na mas marami kang mga salita na ipagpapasalamat sa Diyos. At yun nga, sometimes there's no more word enough to give thanks to Him. What you can say na lang is, sometimes nga sa akin, in my personal experience, sometimes hindi na ako makapagsalita. Lord, no words to say thank you. Minsan umiiyak ka na lang. At dalawang bagay na pinagpapasalamat mo, glory to God. Again, it will come to pass unto you. So, God commanded us and commanded you not to forget the good things that have been done for you because He knows you will if you don't make a decision to remember. Alam niyo ba minsan ang tao, ang daling makalipat ng ginawa ng Diyos. Parang mga Israelita, mapansin niyo mga Israelita, nung sila po'y umalis po dun sa Egypt, ang daming himalang ginawa ng Diyos sa kanila. At eto yung dagat na pula ay nahati para sa kanila. Iniligtas sila dun sa kamay ng mga nagngangalit na mga sundalong Egyptian. Pero nung nandoon na po sila sa ilang, nakaramdam ng gutom, nakalimutan din nila ang Diyos. Gusto na nilang bumalik dun sa Egypt. Ang tao, ang bilis makalimot. Hindi nila alam na yung Diyos na tumawag sa kanila, makapangyarihan sa lahat. Kinikilala po ng Paraon na siyang pinakamakapangyarihang hari nung panahong yan. At sabi niya, walang makapag-aalis sa inyo mula sa Ehipto. Pero dahil sa kamay ng Diyos, walang nagawa ang Paraon. Sila'y lumaya at nahati ang dagat na pula. Pero nagutom lang, nakalimutan na nila ang Diyos. Ganyan ang tao. Nagutom lang. Nakalimutan na nila yung tumawag sa kanila. Instead na magpasalamat sa Diyos, reklamo na ang lumalabas sa labi. Ano sabi nila? Wala kaming makain dito. Moses, dinala mo ba kami sa ilang para mamatay dito? Mabuti pa nung nandun kami. Could you imagine? Maalala nila yung pagkain nila, yung nasa Ehipto sila, pero hindi nila maalala yung kabutihan ng Diyos. Ganyan ang tao. But praise God, gusto ng Panginoon, lagi mong maalala ang ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat kung maalala mo at makita mo, kung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa'yo, ano pa ang hindi niya kayang ibigay sa'yo? If God gave you His Son, and if God gave you the greater, hindi niya kaya magbibigay yung isang maliit na bagay na pangangailangan mo. Kaya God commanded you not to forget the good things that have been done for you because God knows you will if you don't make a decision to remember. Kaya remember. Kaya sabi po ni David in Psalms 103, bless the Lord, O my soul. Ibig sabihin, inuutusan ni David ang kanyang kaluluwa. Ano bang meron sa kaluluwa natin? Your mind and your emotion and your will. Bless the Lord. Turuan mo yung isipan mo na sumamba sa Diyos at alalahanin ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa iyo upang nang sa ganon, ikaw ay patuloy na magpupuri at makikita mo ang himala ng Diyos sa buhay mo. Oh, I tell you, forget not all His benefits. So what are the benefits of Thanksgiving? Benefits that comes from Thanksgiving. Number one is this. It brings down the presence of God. It brings down the presence of God. Ano man ang ginagawa ninyo, kahit naglalaba ka, nagluluto ka, naglalakad ka, nagdadrive ka, whatever things that you're doing, it might be, make it your lifestyle to give thanks to God. Recognize what God has done for you. Di ba minsan kapag nag-iisip ka ng mga bagay na pangit na nangyari sa iyo, yung sinaktan ka ng tao, yung niloko ka, iniskam ka, pinagnakawan ka, yung trust mo hindi nila iningatan, nasasaktan nga, right? Ba't ka nasasaktan? Ba't ka nasasaktan? Because you are meditating on it. So ganun din po. If you are meditating on the promise of God, kung paano pong merong negative na resulta sa pag-isip sa mga negatibong bagay,
there is a positive things coming unto you if you are always thinking of what God has done. The presence of God will always go with His Word. There is no presence of the Lord without the Word of God. Kaya if you remember what the Word of God says, if you remember the promise of God, there is always the presence of God. So it brings down the presence. A life of praising God allows us to enjoy His presence at all times. But a life of complaining and murmuring destroys us. Kapag ka narinig mo yung tenga mo, ay narinig ng tenga mo na parang nagmumurmur ka na, puro reklamo na, kapatid, stop it. Dapat magkaroon ka ng kamalayan. Kasi lahat naman tayo, I include myself. Ha? Lahat tayo minsan nagsasalita ng negatibo, tama? Yung iba nga, minumura yung kanilang sarili mo, minumura yung kalibukasan nila eh. Diba? Pasteng buhay ito. Pag sinabi yung pasteng buhay ito, minumura mo, you're cursing yourself. Right? Once na narinig mo yung bibig mo na nagsalita ng gano'n, stop it. Don't allow the negative words to make it alive and take effect into your life. Kasi ganito yan eh. Ang nagko-command at ang kumikilos sa mundong ito, mga kapatid, is word. At ang sabi po ng Bible, words is powerful. It might brings death or it might brings life. Kahit anong pangit ang sitwasyon na nagaganap sa ating pong paligid, if you know how to speak a word of life, then life comes into your situation. Kaya, every Christian must learn to speak life. And life is in the Word of God. And that Word, use it to give thanks to God. At kapag nandiyan na po yung word, hallelujah, the presence of God will manifest. At kapag nandiyan na ang presence ng Panginoon, ikaw na nanlulumo minsan, nanlulupay-pay minsan, and even if there's sickness in your body, I tell you, when the presence of God will begin to overflow, the rivers of living water, no? Pag sinabi pong rivers coming from different directions, pag sinabi po nating rivers, ito po ay nagbibigay ng buhay. It will flow unto you. Glory to God. It will energize you. That is the work of the Holy Spirit. So saan nagsimula? Ang draws overflow ng presence ni Lord by thanksgiving. This is the way we draw it out and we make it overflow the presence of God in our life. Alam niyo mga kapatid, nung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, nakadeposito ang rivers of life in the inside of you. At para ito po'y mag-overflow, and you can feel it everywhere in your body, in your spirit, in your mind, just speak a word of thanksgiving to God. Pastor, kahit pangit yung nangyayari, kahit pangit, yes. Huwag mong banggitin, sambitin yung pangit sapagkat hindi yan ang gawa ng Diyos. And I tell you, you can learn to enjoy God's presence. Sabi ni David, Psalm 16:11, in your presence is fullness of joy. See? In your presence is fullness of joy. Minsan nabanggit ko nga yan eh. In your presence, there is fullness of joy. Then kinurek ako ng kaibigan ko, sabi niya, hindi mo yan ang nakasulat. Ang nakasulat ay, in your presence is fullness of joy. Magkaiba yung in your presence is fullness of joy, kaysa yung in your presence, there is fullness of joy. Pag sinabing there is fullness, parang meron, minsan wala, no? Pero pag sinabi mong, in your presence is fullness of joy, kung saan po ang presensya ng Diyos, nandoon ang fullness of joy.
Kaya hindi po pwedeng, hindi mo maranasan ang nag-uumapo na kagalakan kapag nandiyan ang presence ni Lord. At kapag nandiyan po ang kagalakan, you can see everything around you positively. Kahit madilim yan ang nasa harapan mo, hindi yung madilim ang nakikita mo, kundi yung liwanag sa kabila ng dilim. Yung kabutihan sa kabila ng mga pangit na nangyayari ngayon. If you learn and if you submit yourself to the eyes of the Holy Spirit, ang nakikita mo, hindi yung pangit na nangyayari sa iyo ngayon, kundi yung pong mga magagandang bagay sa likuran ng mga pangit na nangyayari. And you can say, all things God works together for good to those who love Him. 1 Corinthians 10:10, don't complain as some of them did. Yung pong mga Israelita in the old, they always complaining. So wag daw kayong mag-complain na mag-complain. Wag murmur ng murmur. Wag yung puro negatibo. Amen? Because they complained, they were killed by the angel that destroys. Pero hindi ko, sinasabi ko sa inyo, life is in you now. Amen? Number 2, it brings increase and multiplication when you learn and know how to give thanks to God. Giving thanks brings an increase of love, promotion, mercy, and grace. Oh, glory. Psalm 67 verse 5, let the people praise you, turn away from their idols. You know what idol means? Idol is not just the graven images. Idol means anything that you put value more than God, that is an idol. Kaya, pag ikaw ay nagpupuri sa Diyos, you are taking away. Wina-wipe out mo lahat ng idols sa buhay mo. Because you are focusing unto God. That is praising the Lord. And give thanks to you, O God. Let all the people praise and give thanks to you. Ibig sabihin, let all the people come to know you. Alam nyo, hindi po mapapasalamatan ng isang tao ang Diyos kung hindi niya kilala ang Diyos. Hindi. Kaya nga maraming tao, they're not coming to God and giving thanks to Him because they don't know Him. They don't know what He did. At alam nyo, in verse 6, if you know how to give thanks to God, ito po yung mga mangyayari. The harvest of the earth is here. God, the very God we worship, keeps us satisfied at His banquet of blessings. Banquet of blessings. And the blessings keep coming. Praise God. All the ends of the earth will give Him the honor He deserves and be in awe of Him. Alam po ninyo kung bakit po nagmumultiply yung pagpasasalamat sa Diyos? Sapagkat pag ikay nagpasalamat, according to this, the blessing is coming. At kapag dumating yung blessing, magpasalamat ka, more blessings are coming. And when more blessings are coming, then you have to give thanks. Kaya po, oh, glory to God, umiikot, umaandar yung pasasalamat sa Diyos. Eh dito nga sa atin, wala pa nga dumarating na pagpapala, pangako pa lamang ng Diyos, ni-recognize na natin, ipinagpapasalamat na natin. Eh how much more pag nag-manifest? Kaya po dito, umiikot araw-araw, mayat maya, ang pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Glory! So the blessings keep coming and the ends of the earth will give Him the honor He deserves and be in awe of Him. Number 3, eto, when we give thanks to God, it destroys the prayer request mentality. Alam niyo, marami pong mga Kristiyano, puro prayer request. Please, Lord, please. Alam niyo, yung pong prayer request is good. But I want you to understand that much better to give thanks to God whatever your needs, because giving thanks to God is recognizing that your need is already been provided. Hindi wini-withhold ni Lord yung mabuting bagay para sa iyo. Ibinigay na niya sa iyo nung ibinigay niya ang Panginoong Jesucristo. At ang pasasalamat sa mga bagay na kailangan mo, when you give thanks to God, ipinapahayag mo na ito'y ibinigay na sa iyo ng Diyos. At dahil nagpapahayag ka, the next will manifest. Kung papansinin po natin ang ating Panginoon, maski po yung multiplying the bread and the fish,
yung 5 breads and 2 fish. Right? Ano pong ginawa ng Panginoon? Nag-warfare ba si Lord? Nakiusap ba si Lord? No! Itinaas po niya yung 5 tinapay at 2 isda. Ang sabi niya, Lord, salamat po. Ipinagpasalamat niya. At alam mo, pagbaba po nung 5 loaves and 2 fish, i-distribute, nagkasya po sa lahat. Ano po ang punto ko dito? If you learn how to give thanks, the things that is in your hand, ipagpasalamat mo sa Diyos, magkakasya sa iyo yan, sosobra pa. Ano nangyari po kay Lazaro? Lazaro was 3 days na. O ilang araw na siya doon? Bulok na. Natakpan na nga ng bato eh. Yung libingan niya. Pero ang sabi ng Lord, Ama, salamat sapagat lagi mo akong pinapakinggan. So bago sumigaw si Lord ng, Lazarus, come out! Nagsimula muna siyang magpasalamat sa Diyos. At hindi po siya nakiusap sa Panginoon. He knows His Father. He used His authority. Kapatid, you have your authority. Speak to your situation. Pero bago ka mag-speak to your situation, praise the Lord. Father, thank you. You give me the power that whatever I speak, it shall be because you have given me the authority. At kapag ito'y naging lifestyle mo, oh, glory to God, you shall see the miracle of the Lord. In light of the finished work of Jesus, we must not turn ourselves into prayer projects. Nung wala pa po tayo sa biyaya, puro prayer request yan. Kaya nga minsan yung mga pastor po na grabe, nag-uugat na dito sa pangangaral, tapos pagkatapos, bibigyan ng sobre. Tuwan-tuwa yung pastor kasi akala niya, grabe, merong bayad yung pag-uugat ko, pagsisigaw ko, nag-ugat na't lahat-lahat. Pero nung binuksan niya yung sobre, ang laman, puro prayer request. Diretso yung pastor dun sa CR, marating na kapal nito, mukhang nakachamba ko rito. Prayer request. Alam mo ninyo, pag natutunan po natin magpasalamat sa Diyos, no more prayer requests. It's just a giving thanks to God. Humahalimuyak na pasasalamat sa Panginoon, diretso sa trono ng Diyos. At kapag merong pasasalamat, there is always rejoicing. Sapagkat ang taong nagpapasalamat ay sumasayaw sa tuwa sa Diyos. Oh. Wala mong ibang pinakamasayang Kristiyano, kundi yung pong mga tao na marunong magpasalamat. We should instead be patient in giving thanks. When you give Him thanks for the little you have, your little will become much with leftovers. Amen? Kapag ba meron kayong tinapay o kayo bigas nyo o konti na lang, anong gagawin niyo? Nanginginig na ba kayo sa takot? O nagwawarper na kayo? Walang kinalaman ng demonyo. Just give thanks to God. Amen? Lord, thank you that you have said in your word, the supply of this world, the supply comes from your throne. And because it comes from your throne, hindi ako mauubusan. At hindi magbabago ang aking ipapahayag na ikaw ay Diyos na siyang magpuprovide ng lahat ng aming pangangailangan. Sabagat ikaw ay tried, tested, and trusted. Maraming ulit na akong nagdaan sa ganito, pero kailanman hindi mo ako pinabayaan. Ang sarap magpasalamat sa Panginoon. It destroys, when you give thanks to God, it destroys the investment. Kapatid, ngayon, ang sasabihin, Pastor, pasalamat. Amen? At ito po, has been done. Provision has been done. Nandiyan na thanks. Oh, God. Kaparaanan. Publish and tell all of His wondrous way kung paano po tayo mag-atubili o mahiya na ipagpasalamat yung ginawa ng Diyos sa inyo. Ang dami pong ginawa. Claim with the voice of thanksgiving
declare all your... Hallelujah. And pay your vows. This is we give thanks to God. Psalms 50 verse 14, offer to God the sacrifice of thanksgiving and alam nyo, meron po mga lingkod ng Diyos. Isa po si Jacob. Nung siya po'y tumak doon sa bahay ng kanyang tatay, kasi nga po, yung kanyang kambal na si Esau, hinahanting siya. Kasi papala nung kanyang kapatid. Nagalit si Esau. Kas ngayon si Jacob. Nung nakarating po siya sa Bethel, siya po ay may hagdan na mga anghel. Nandito ang Diyos. Alam nyo, nagkaroon po siya ng vow kay Lord. Ay ni Jacob by that time, could you imagine, tumatakas siya, inaanting siya ng kapatid niya. At hindi niya alam kung saan papunta. Ibibigay ko sa iyo. Babalik ako sa lugar na dadami yan. I want to story. Pero eto po, isang kaibigan po natin doon sa Sorsogon, isang bishop na ngayon. Yung kanya pong driver ay bayaw niya. Awa niya. So sa pangangaral po ni pastor sa lahat ng pinupuntahan niya, nakita po nung yung kanyang bayaw, tama yung sinasabi ng pastor, unahan lagi ang Panginoon at ang daming pangangailangan sa gawain ng Panginoon. Alam niyo yung kapatid yun? Okay. At ako ang magsusupply. Gagamitin ng Lord magsusupply ng pangangailangan sa pangangailangan ng mga. Sabi po ni pastor, narinig ni Lord ang sinabi mo. Yan niya luma. Bago siya nagkaroon ng branch. At yung pangangailangan ng church, inuna niya talaga. And then next, sa kanya naman. Pangalawa, bahay. Bago siya magkaroon ng bahay, yung bahay muna ng kanyang pastor. No, hindi ko sinasabi yun, hindi ko pinapatotoo to para gawin nyo sa akin, ha? Ang ipinapabot ko po dito ay yung he pay his vows to the Most High. Kasi hindi niya pinangako niya kay Lord. Alam mo ninyo, pagkatapos papatayuan niya ng bahay yung pastor, siya naman yung bahay niya, ang laki. May kasama pang resort. Nakapunta ako dun sa resort na yon. Ganda, ang laki. Ang lawak. At ang sabi sa akin, ito na yung manifestation, pastor. Totoo ang Diyos. And you know what's next? Ngayon po, for how many years lang? More than a decade lang. Ngayon po, yung kapatid, siya ang sa Huban, Sorsogon. He's now a mayor. Kaya, ito pong sinabi dito, offer to God the sacrifice of thanksgiving and pay your vows to the Most High. Mga kapatid, God is a real God. Nothing is wasted that is been given to the works of the Lord. Lahat ng bagay, wala pong nasasayang pagdating sa Panginoon. Minsan natatakot tayo eh. Minsan iniisip natin, paano pag nawalan ako? Pag hindi nangyari. Those are the negative words that hinders the manifestation of the blessing. Ang sabi ng salita ng Diyos, words of God are life and health and healing. Health, life, healing. Ang tanong, ba't di nangyayari sa akin yung pastor? Ba't di nagmamanifest sa akin? You know what's the reason why it's not manifesting? Sapagkat narinig mo pa lang, pag sinabi mo, sa kanila mangyari yan, sa akin hindi. Then, you block the power of the word coming unto you, to manifest unto you. Okay, sinabi mo, alam ko na yan eh.
Narinig ko na yan noon. Then you're blocking the power of the word coming unto you. Any words of God that you hear, and yet, hinarangan mo sa magitan ng negatibo mong salita, then hinahadlangan mo ang pagkilos ng buhay na salita ng Diyos. Kapatid, God's word is true. Yung nakasulat sa Biblia ninyo, it is true. Hindi lamang nagpo-provide ng pangangailangan. Kinakatakutan niya ng demonyo sapagkat yan yung salita na ginamit ng Panginoong Jesucristo nung tinempt ng diablo ang ating Panginoon dun sa Mount of Temptation. It is written. Bakit it is written? Samantalang ang Panginoong Jesucristo naman ay pwedeng magsalita ng anumang salita na sibibig kasi niya sapagkat siya yung salita from the very beginning. Christ is the word from the very beginning, pero hindi po siya nagsalita ng sarili niyang salita. Ang sabi niya, it is written, para ipaunawa sa atin lahat na nabubuhay ngayon na yung salita na kinote niya at ang salita na nandiyan ngayon sa inyong Biblia ay the same powerful words. Hindi nagbabago, hindi kumukupas, the same yesterday, today, and forever. God's word is powerful. Proverbs chapter 3 verse 9 and 10, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your crops or income. Mga kapatid, this is the way we give thanks to God. We honor Him. Learn to honor Him. Pastor, siguro kapag maganda ang ani. No! Konti ang ani, maraming ani, o kahit minsan wala nang dumarating. Basta may dumating sa iyo kahit kokonti yan. Learn to honor God. Everyone who understands what God has done for us, they know how to honor God. Hindi po tinitingnan ng Diyos yung malaking maibibigay mo. Ang tinitingnan ng Diyos, how would you honor Him in every blessing, in every produce, in every increase coming unto you? How would you honor God? At yung pag-honor mo na yan, that is the way you recognize Him as Lord. Pag sinabing Lord means He is the owner of your life. He is the owner of every possession you have. He is the owner of your strength. He is the source of your strength. Therefore, everything you give, it is your acknowledgement that He is the Lord and even the King of your life. Do you believe that Jesus is the Lord and King of your life? Then learn to honor Him. Yan po yung giving thanks natin sa Kanya. Then your barns will be abundantly filled and your vats will overflow with new wine. And the number 3 is this, sacrifice of thanksgiving. Iba po yung iba yung in honoring Him with your first fruit, with your produce. Iba po itong sacrifice of thanksgiving, means surrendering a possession as an offering of thanksgiving to God. Actually, listen mga kapatid, we are just a steward of everything we have. Akala natin minsan yung binibigay po natin na percentage is like 10% is to the Lord and then the 90% is sa iyo. Well, yung 90% na naiwan sa iyo ay ibinibigay sa iyo ng Panginoon para i-manage mo. Pag-aari pa rin ng Diyos yan. Sapagkat lahat ng bagay pag-aari ng Diyos. Kaya nga we have to be careful how we spend the blessing of 90% na natira sa atin. Dapat lahat yan ay give thanks to God, mga kapatid. Learn to live a life full of honor, full of praise and thanksgiving to God. Nakikita ito sa pamamagitan ng mga bagay na meron tayo. Give thanks to God. Ang pagsamba sa Diyos at pasasalamat sa Diyos ay hindi lamang po sa uri ng paano tayo umaawit, paano tayo dumadamit, paano tayo nagpapahayag, kundi higit sa lahat, especially sa ating kaperahan. Because money and heart are connected. Connected yan. Kung nasaan ang puso mo, kung nasaan ang kaperahan mo, kayamanan mo, nandoon ang puso mo. So let us evaluate ourselves. Paano natin ino-honor ang Diyos sa pamamagitan ng anumang bagay na meron tayo. Friends,
we must understand nothing in this world can fully satisfy us. It is only God. Only God. Maraming po mga tao nagkamal ng maraming salapi. Kita nyo yung mga nagnakaw ng bilyon-bilyon, hindi nila napakinabangan. Noong isang araw, nakita ko po yung interview doon sa isang kontraktor na sumuko na po sa NBI, umiiyak siya. Naiyak din ako. Sabi ko, ang pera talaga, hindi tunay na nakapagbibigay ng tunay na kapangyarihan, kalayaan at kagalakan sa buhay. Only God. Only God. Napatunayan yan ng mga tao ngayon nakikita natin. At napatunayan yan ni Solomon. Walang kabuluhan lahat ng bagay. Kaya sabi ni David, yung binasa natin, Psalm 16:11, only in the presence of God is fullness of joy. Ayan ko lang, ang kailangan lang naman talaga natin sa buhay, mga kapatid, is kagalakan eh. Fullness of joy, yung marunong ka makontento sa lahat ng bagay, masaya ka, that's life, right? That's life. It's not about the money. Having money is good, pero hindi yun ang buhay. Ang buhay ay ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, I am the life. So even though you have money, without Christ, you have no life. Kahit na gaano karami ang property mo, if you have no Christ, you have no life. Kahit anong posisyon na meron ka, anong victory na meron na gawa mo sa buhay, if you have no Jesus, you have no life. Why? I am the life. Kung totoo na si Kristo ang buhay mo, siya ang buhay mo. Your joy, at yung mga blessing ng attachment ng buhay mo kay Kristo, sapagkat si Kristo ang siyang lahat ng magagandang bagay. Sabihin nga natin yan. Listen what I'm talking here. Kahit mawalan ka, if you have Christ, magkakaroon ka pala. Kahit nakawin nila lahat ng isda sa karagatan, magkakaroon ulit. Kaya nga yung kwento natin, di ba? Ninanakaw yung itlog ng kanyang mga itik. Di ba? Yung iba galit na galit na, ninakaw yung itlog, grabe! Galit na, nag-aapoy na. Pero yung isa kampanting-kampante. Oh, ba't parang masaya ka pa rin kahit ninakaw yung itlog mo? Kahit ninakaw yung itlog, bukas, may itlog uli kasi yung itik nandiyan pa rin. Amen? Ano ibig sabihin yan? Nawala mo ng lahat ng pagpapala, nawala mo lahat ng mga yan. Glory to God. Kampante ka. Why? The source, the life, the way, the truth. Jesus Christ is always there. Yung nawala, magkakaroon uli. Mas maganda pa. Mas marami pa. Kaya ngayon, magagawa mo ngayon in everything, give thanks. Amen? Oh, glory to God. Hallelujah. And then the last one is this. Sige po tayo mag-worship na sa Panginoon. Psalm 16, 116 verse 17. Now I worship you passionately and bring to you my sacrifice of praise, drenched with thanksgiving. Mga kapatid, soak yourself in giving thanks to God. And I keep my promise to you, God, in the presence of your gathered people, just like I said, I would. Kung anong sinabi ko, gagawin ko. Alam niyo mga kapatid, your sacrifice of thanksgiving is a manifestation of your what love that you received. Sacrifice of the love that you received from the Lord. Alam niyo ba yung sacrifice ni Jesus dun po sa cross? That is the sacrifice of love. And when we understand the sacrifice of love, we have the sacrifice of thanksgiving to the Lord. Again, life is in Jesus Christ. Life is in God. At yan ang buhay natin. Kaya sa dami po ng mga pagpapalang dumating sa atin, oo, maraming pangit na nangyayari. Oo, may mga pangit na hindi magandang nangyari.
But we are not focusing on what was on the bad things. What we are focusing on is the good things, because God is always good in our lives. Hallelujah. Shall we all stand and let's worship the Lord once again?